Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Nata 336. Tama iyan. Kahit na siya ay maihahambing sa isang aso sa aming pamilya, pinupuri siya ng mga tao dito ngayon. Ibubunyag ba natin kung sino siya ngayon? Isa lamang siyang live-in son-in-law. Bakit siya nakaupo doon na parang napakataas at makapangyarihan niya? Zack Zimmer. Ano sa palagay mo? Nakatingin ang buong pamilya kay Zack. Siya ang Vice CEO ng pamilya Zimmer, ang lahat ay kailangan kumonsulta para sa kanyang opinyon. Biglang namutla ang mukha ni Zack, hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa oras na iyon. Nais ng iba na mangibabaw siya, ngunit ang nais lamang gawin ni Zack ay maghukay ng butas at magtago dito para hindi siya makita ni Harvey York. O ang walang silbing basura, pwedeng magpanggap si Harvey na walang nangyari. Kung hindi, papaluhurin na ba niya si Zack sa harapan niya? Hindi na niya kakailanganin ng isang araw para maging katatawanan sa lahat ng niyemhi. Hindi naglakas loob si Zack na magsalita, habang si Mandy Zimmer ay nakayuko, pinipilit na hindi ngumiti. Iniisip ng mga tao na ang live-in son-in-law na ito ay isang lalaking talentado at mataas na uri ng estado sa buhay kaysa sa kanila. Tanging ang pamilya Zimmer ang nag-iisip na isa siyang basura. Napakataas ng paggalang ni Shane na Iswell kay Harvey York, habang ang pamilya Zimmer ay nagpanggap na parang wala siya. Talagang isa itong kabalintunaan. Walang gagawa ng kahit anong kalokohan. Tumingin kayo sa paligid nyo at tingnan kung nasa anong klaseng okasyon tayo. Gusto nyo ba kaming patayin lahat? Malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Alam na alam niya. Hindi mahalaga kung paano siya nakarating sa upuang iyon, ngunit nandoon na siya, ibig sabihin ay hinahangaan siya ng mga naiswell. Kung sa sandaling iyon ay may maninira o mangungut siya kay Harvey, ibig sabihin din ito na ginagalit nila ang pamilya na Iswell. Walang Alzheimer si Senior Zimmer, alam lang niya kung paano maging wais. Mandy, asawa ka niya. Dapat kang makipag-toast para kay Master na Iswell. Pinaling niya ang kanyang paningin kay Mandy sa kangumiti. Isang magandang kapalaran na nandoon si Mandy sa sandaling iyon. Hindi lamang nila ibubunyang ang identity ni Harvey sa kanilang pamilya, gagamitin nila ang identity para ipaalam sa mga tao na ang taong hinahangaan ni Master na Iswell ay ang live-in son-in-law ng kanilang pamilya. Pagkatapos ay anggat ng husto ang katanyagan at katayuan ng pamilya Zimmer, ang pagiging isang first-class na pamilya sa buong Nianggi ay hindi magiging isang malaking deal. Kaso, habang pinaplano na ni Senior Zimmer ang lahat ng ito, ayaw ni Mandy na sumali doon. Lolo, naisip mo ba talaga na makakabuti sa katayuan ng pamilya si Harvey? Malamig niyang sinabi iyon. Ang taong hinahangaan ni Master na Iswell ay mula sa ating pamilya. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang tanging dahilan kaya tayo nakadalo sa Antique Fair ay dahil kay Harvey. Ang pamilya Zimmer ay walang anuman kundi mga abubot sa kanya. Matapos sabihin ito, sarcastic na ngumiti si Mandy. Kalokohan. Paanong mga abubot lang tayo? Galit na galit si Senior Zimmer. Mapagmataas siya, paano niya aaminin iyon? Ano sa palagay mo ang hinahangaan ng mga naiswell sa atin? Ang collaboration natin sa York Enterprise, o ang Commercial Center Project. Lolo, gumising ka. Hindi may kukumpara ang profit na nakukuha ng Commercial Center sa perang nakukuha ng mga naiswell sa pagbebenta ng mga antique. Kung iisipin mo, naiiba ba talaga ang pagtingin sa atin ng mga naiswell? Pakiramdam ni Mandy ay wala siyang magawa. Ang invitation na nagmula sa mga naiswell ay nakagawa ng maling impression sa pamilya Zimmer. Iniisip talaga nila na sa wakas ay magiging first class na family na sila. Ngunit matalino si Mandy. Alam niya na ang tanging dahilan kaya sila nasa Antique Fair ay dahil kay Harvey. At si Shane ay nagbibigay lang ng respeto kay Harvey, hindi niya ito hiningi pa at wala ng iba. Nais ni Senior Zimmer na pasinungalingan iyon, ngunit hindi siya makaimik. Namutla ang mukha niya sa katahimikan. Nakapasok lamang ang pamilya Zimmer sa Antique Fair dahil sa walang silbing basurang iyon. Ang pagpasok ng pamilya Zimmer sa threshold ng isang pagiging first-class family ay kagagawan rin niya. Ayaw itong aminin ni Senior Zimmer, hindi siya mangangahas.
Gagawin nitong impyerno ang buhay niya at masisira ang kumpiyansa niya sa sarili. At mawala ng mukhang ihaharap kay Harvey. Kabanata 337. Hindi mahalaga kung paano sila nagkita ni Mr. Naiswell, ang walang silbing basura ay mananatiling walang silbing basura. Aaminin ko ang kanyang galing kung makakatulong siya sa pamilya Zimmer na mag-organisa ng isang event na gagawin tayong isang first-class family. Mabigat na huminga si Senior Zimmer na may malamig na ekspresyon. Tumingin si Mandy kay Senior Zimmer, hindi niya moari ang pakiramdam ng kanyang puso. Sa kabaligtaran, hindi kailanman aaminin ni Senior Zimmer ang katotohanan na palagi niyang kinamumuhian si Harvey York. Samantala, nakipagkilala si Harvey sa pamilya Naiswell para lamang sa mga benepisyo. Mailalarawan lamang iyon bilang lubos na walang kahihiyan. Kahit na, sa mga mata ni Mandy, walang pakialam si Harvey sa mga opinyon ng pamilya Zimmer sa kanya. Bakit magkakaroon ng pake sa sinasabi ng iba tungkol sa kanya kung malaya siyang nakakapagsalita sa harap ni Shane Naiswell? Hindi mahalaga kung paano tumingin sa kanya si Shane, ang katunayan na nakaupo siya roon ay nangangahulugang matagumpay siya. Kahit na para ito sa kanyang treasure appraising trick, ang mapansin at handa ng patriarch ng pag-appraise ng mga treasure, si Shane Naiswell, lahat iyon ay dahil sa kanyang sariling skills. Hindi pa nagsisimula ang antique fair kaya't nauna ang bangkay. Hindi binaling ni Harvey ang kanyang tingin sa pamilya Zimmer sa bangkay. Ngunit sa sandaling malapit nang matapos ang bangkay, malamig na lumakad si Rosalie Naiswell sa table kung saan nakaupo ang pamilya Zimmer. Nakita siya ni Senior Zimmer na naglalakad patungo sa pamilya at nanginginig siyang tumayo nang hindi iniisip ang kanyang katandaan. "Greetings, Miss Naiswell. Mula ako sa Zimmer." Agad na pinutol ni Rosalie Naiswell ang pagsasalita ni Senior Zimmer. "Sino sa inyo si Zach Zimmer? Narinig kong natalo ka sa pastahan." Si Rosalie ay hindi isang babaeng walang asal. Sa kabaligtaran, ang isang babae na ipinanganak sa isang malaking pamilya ay magkakaroon ng mahusay na self-control at ugali. Ngunit hindi man lang tumingin sa kanya si Harvey habang kumakain sila. Balisa siya at naisip niyang naiinis siya sa kanya dahil sa insidente bago ang bangkay. Kahit na isa siyang stone cold beauty, hindi siya nagdalawang isip na tulungan si Harvey na mag-vent out sa pag-asang patatawarin na siya. Hindi nakuha ni Harvey ang saloobin ng dalisay na dalagang ito. Nais lamang ni Harvey na iwasang maging masyadong malapit kay Rosalie. Kung makita ni Mandy na nag-uusap sila, mahirap para sa kanya na magpaliwanag ulit. Matapos marinig ang sinabi ni Rosalie, hindi na malaya ng pamilya Zimmer na binaling nila ang kanilang mga tingin kay Zach. Ang sinasabing pastahan ay marahil ay tungkol kay Zach na luluhod siya sa harap ni Harvey tuwing magkikita sila. Tumingin din ang mga tao sa pamilya Zimmer. Hindi na sinubukan pa ni Zach na iwasan ang sitwasyon, sa halip ay nagsimulang magnitngit ang kanyang mga ngipin at pinilit niyang ngumiti. "Miss Naiswell, ako ang Vice CEO ng pamilya Zimmer, si Zach Zimmer." Tiningnan ni Rosalie si Zach mula ulo hanggang paa, at saka tumango. "Narinig kong natalo ka sa isang pastahan. Kailangan mong lumuhod sa tuwing magkikita kayo. Medyo nagtataka ako anong klaseng technique sa pagluhod ang gagamitin mo. Paano kung ipaliwanag at ipakita mo sa akin kung paano mo ito gagawin?" Inakala ni Zach na makakatakas siya mula sa disgrasya dahil hindi man lang siya hinanap ni Harvey. Hindi niya iniisip na lalapit mismo si Rosalie sa kanya at paluluhurin siya. Ngunit hindi siya naglakas loob na magalit, sa halip ay patuloy siyang nakangiti. Kasabay nito, tiningnan niya ng masama si Harvey sa gilid ng kanyang mga mata. Malamang ay sinabi ng basurang ito sa kanya ang tungkol dito, kung hindi paano niya ito nalaman. Masyadong mayabang si Zach. Kung luluhod siya sa harap ng madlang puno, mga taong nasa upper class sa Niamhi, magiging katatawanan siya sa buong lungsod. "Miss Naiswell, ito ay isa lamang inside joke ng pamilya. Huwag mo ito sanang masyadong seryosohin." Pinilit ni Zach na maglabas ng pangit na ngiti. Ang isang menyok na tulad ni Zach ay kadalasang naglalaway kaagad na tila isang asong ulol na gustong kumabayo pag nakakita ng asong babae. Lalo na kapag isang Diyos ang tulad ni Rosalie. Baka hindi lang maglaway ito ng sobra,
kundi umalolong pa ng walang habas ang ungas. Ngunit sa sandaling iyon, nais lamang niyang makawala sa nakakahiyang sitwasyon iyon. Pinakapiнаhahalagahan ng pamilya na Iswell ang mabuting kalooban. Hindi mo sisirain ang pangako mo sa antique fair ng mga na-Iswell ngayon, di ba? Kung ganun, hihilingin ko sa inyong umalis na. Malamig na sinabi ni Rosalie. Maraming salamat 28. Matapos marinig iyon, kumibot ang mga mata hindi lamang kay Zack Zimmer, pati ang iba pang miyembro ng pamilya Zimmer. Kung mapalaya sila sa hall, hindi na magkakaroon ng pagkakataong mabuhay sa Niemhi ang pamilya Zimmer, magiging malaking dagok ito sa kanila. Sa sandaling iyon, nakatingin kay Zack ang lahat mula sa pamilya Zimmer na naruroon, naguguluhan. Kung patuloy niyang paalisin si Rosalie na Iswell, tapos na ang pamilya Zimmer. Miss na Iswell, joke lang talaga yon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong papuntahin ang walang silbing basurang iyon, at tanungin siya mismo. Sabi ni Zack habang nakasimangot siya. Kahit na doon, wala siyang kahit konting respeto para kay Harvey York. Hindi siya tumigil sa pagtawag sa kanyang walang silbing basura. Nagve-vent lamang si Rosalie para kay Harvey, ngunit matapos marinig ang lalaking ito sa pagtawag ng walang silbing basura patungkol sa lalaking hinahangaan niya, lalo siyang nagalit. Nanlamig niyang tinitigan si Zack. Kailangan ba talaga? Ayos lang kahit hindi ka luluhod, pero tatandaan ko ito. Lumayas ka ngayon din, makikipag-usap ako sa iyo mamaya. Natural lang na napakaliteral ni Rosalie tungkol dito, kung sirain niya ang kanyang pangako, kailangang umalis ng pamilya Zimmer sa fair. Hindi lamang iyon, magiging malapit sa gulo si Zack kasama ang kanyang buong pamilya. Naging mas maasim ang mukha ni Senior Zimmer sa paglipas ng minuto. Kahit na labis niyang kinamumuhian ang walang silbing basurang iyon, sa puntong sasampalin niya siya sa kanyang mukha. Hindi maglalakas loob ang walang silbing basurang ito na puntahan si Zack mag-isa at sinabi pa sa isang outsider ang tungkol sa insidente. Ang nag-iisang problema ay hindi malakas ang loob ni Senior Zimmer na ma-offend si Rosalie. Ang mga na-Iswell ay isang first-class family mula sa provincial capital. Kumpara sa isang pamilyang tulad ng mga na-Iswell, ang mga Zimmer ay hindi hihigit sa mga langgam o dust cloud. Napakadali para sa mga na-Iswell na pabagsakin ang mga Zimmer. Si Rosalie ang young lady ng pamilya, tagapagmana ng pamilya na Iswell sa hinaharap. Kinakatawan niya ang will ng buong pamilya. Kung kaya, hindi kayang ma-offend ni Senior Zimmer siya. Ni hindi siya naglakas loob. Zack, tumaya ka, magbayad ka. Dahil binanggit din ito ni Miss na Iswell, dapat mong gawin ang sinabi niya. Malamig na sinabi ni Senior Zimmer. Lolo, ako. Gusto ni Zack na tanggihan siya, ngunit namutla ang kanyang mukha matapos makita ang kanyang lolo na may maasim na ekspresyon. Walang hiya ka, Harvey York. Nagngit-ngit si Zack at nagbanggaan ang kanyang mga ngipin, ngunit ayaw niya itong ipakita. Handa na ba tayo para sa performance? Ngumiti si Mandy Zimmer at gumawa ng hush gesture. Naging sentro si Mandy ng venue, pinapanood ng mga tao ang bawat kilos niya. Ngayon na gumawa siya ng ganoong gesture, ang lahat ay tahimik na parang isang puntod. Makinig ang lahat. Magkakaroon ng isang event bago magsimula ang antique fair, umaasa akong ma-enjoy ninyo itong lahat. Kung interesado kayo, pwede niyong ilabas ang mga phone ninyo para i-record din ito. Malamig na sinabi ni Rosalie. Oh, Miss na Iswell, paano ka namin hahayaang mag-perform para sa amin? Tama, literal na isa kang Diyosa, wala kaming karangalan. Hayaan mo na ako. Ako na lang ang gagawa nito para sa inyo. I-cheer ko ang lahat. Ako na. Hindi ako na, sa sandaling iyon, na humaling lahat na mauna. Narinig ng lahat na si Rosalie ang susunod na tagapagmana ng pamilya sa hinaharap. Kahit paano nila gawin ito, gusto nilang mag-iwan ng magandang impresyon nila para sa kanya. Walang babalang sinabi ni Rosalie. Hindi na kailangan, umupo na lang kayo at manood. Pagkatapos marinig ito, nagsimulang manahimik ang mga tao. At saka, hindi tanga ang mga tao. Nakita na nila na marahil ay pinupukaw niya ang isang tao. Kung sino man iyon, napakamalas ng taong iyon.
Palaging kalmado si Rosalie, bihira siyang kumilos sa sobrang galit. Ang pag-offend sa kanya ay kapareho ng pag-offend ng pamilya sa kabuuan, malamang ay naghahanap ang taong ito ng mabilis na kamatayan. Nakita ni Zack kung paano tumingin ang lahat, pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na butas. Maganda kung merong ibang normal na performance ngayon, pero ang pagluhod niya bilang isang performance. Kabaliwan lang iyon. Kabanata 339. Zack, huwag mong hayaang sabihin ko ulit, naghihintay ang lahat. Malamig na sinabi ni Rosalie na iwel. Tumingin ulit si Zack Zimmer kay Senior Zimmer. Pagkatapos ng lahat, sobrang nahihiya siya na talagang nakakahiya ito para sa pamilya Zimmer. Inaasahan niyang lumapit sana si Senior Zimmer para tulungan siya. Gayunpaman, tumingin sa malayo si Senior Zimmer na para bang hindi niya kilala si Zack Zimmer. Sa kanyang opinyon, walang dapat ikahiya. Kung hindi masisiyahan si Rosalie, may ipit siya sa isang napakalaking problema. Tanggap na ni Zack na hindi niya maiiwasan ang kapalarang ito. Ngumisi siya at tumayo. Pagkatapos ay lumuhad siya sa direksyon kung nasaan si Harvey York. Tumahimik ang madla sa isang iglap at nagkaroon ng isang malakas ng hiyawan at tawanan pagkatapos ng ilang sandali. Meron bang lumuhad sa okasyong ito? Nakakatawa ito. Nakaluhod si Zack habang halos nasa sahig na ang kanyang ulo. Sa sandaling ito, namula ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Nanginig ang buong katawan niya. Harvey York, kasalanan mo itong lahat. Ako si Zack Zimmer, ay siguradong maghihiganti sa iyo na hindi tulad ng dati. Maghintay ka lang. Ang paghihiganti ay masarap ihain kapag malamig. Papaluhurin kita sa harap ko balang araw. Magbabayad ka sa pagpapahiya sa akin ngayon, ng 100 beses at 1,000 beses na higit pa. Maghihintay ako hanggang mawalan ka na ng halaga sa mga naiswel, pagkatapos ay makikita ko kung paano ka mananalo sa akin. Sa pananaw ni Zack, nagawang makasama ni Harvey ang mga naiswel dahil sa mga appraising skills na nakuha niya mula sa kung saan. Tiyak na nais lamang ng mga naiswel na gamitin si Harvey. Kung ang isang katulad niya ay ginagamit lang, mataas ang posibilidad na itakwil siya, at sa panahong iyon, gaganti si Zack sa kanya. Tulad ng nasa kasabihan, dapat maghintay ang isang tao ang oras at maghintay para sa tamang pagkakataon para makapaghiganti. Kung kaya ng iba, kaya ko din. Miss Naiswell, ang ganda at nakakamangha ang performance. Saan siya nagmula? Pwede ko ba siyang papuntahin sa bahay namin para mag-perform doon ng maraming beses sa hinaharap? Hahaha. At most, kaya naming magbayad ng higit pa. Kung ayaw ng ibang tao, pwede din siyang lumapit sa amin para gumawa ng ilang mga proyekto. Basta't willing siyang pumunta at mag-perform, pwede naming pag-usapan ito. Huwag mong subukang palakihin ito, baka gusto niyang lumuhod. Ang mga taong naruroon ay puno ng sweet talk, alam nila kung ano ang sasabihin sa oras na ito para pasayahin si Rosalie. Walang bahal ang nagpaliwanag si Rosalie matapos marinig ang mga salita ng mga taong iyon. Mukhang siya ang Vice CEO ng pamilya Zimmer. Natalo siya sa pastahan, kaya't kailangan niyang lumuhod tuwing magkikita sila. Sambit ni Rosalie habang tinuro si Harvey. Ang pamilya Zimmer. Hindi ba't sila lamang ang nakakuha ng special investment mula sa bagong CEO ng York Enterprise? Narinig kong walang kakayahan ang Vice CEO ng pamilya Zimmer. Marahil ay umasa siya sa nepotismo para makuha ang posisyong ito. Sinasabing kahit na ang isang babae sa pamilya Zimmer ay mas magaling pa. Walang silbi si Zack, bukod sa pagiging laki sa layaw, wala siyang kayang gawin. Maraming tao doon ang alam ang tungkol sa pamilya Zimmer. Subalit, ang pinakakahanga-hanga tungkol sa pamilya Zimmer ay nakuha nila ang investment mula sa York Enterprise, na sa kasalukuyan ay nag-iisa lang sila sa Niemhe. Lalong napahiya si Zack sa eksenang ito. Una niyang inakala na kilalang kilala siya sa Niemhe. Well, anong kinalabasan nito? Alam ng lahat ang tungkol sa pamilyang Zimmer dahil kay Mandy Zimmer. Kilala nila si Mandy, hindi siya. Sa sandaling ito, labis na kinamumuhian ni Zack sina Harvey at Mandy. Sobrang arrogante ng pamilyang Zimmer, lalo na dahil nagtakda si Senior Zimmer ng maraming patakaran.
Kung kaya, akala ng mga tao sa pamilya Zimmer na sila ay higit na superior at noble. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto nila ngayon na kung wala si Mandy at ang investment ng York Enterprise, baliwala ang pamilya Zimmer sa high society ng Niemhi. Maliban kung mas malaki ang tsansa nilang umangat. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, Miss Rosalie, mukhang hindi magkasundo ang pamilya Zimmer at ang mga naiswel. Kung ganoon, tatandaan namin na hindi bibigyan ng respeto ang brat na ito kapag magkita kami sa hinaharap. Miss Rosalie, huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, kung sino mang mangahas na e-offend ka sa Niemhi ay para na ring in-offend kami. Makakalaban nila kami. Maraming tao ang nagsimulang maghayag ng kanilang mga pananaw sa harap ni Rosalie. Nakita ito ng mga matalinong tao. Ang dahilan kung bakit ang tinatawag na pamilya Zimmer na ito ay nakapwesto sa harap ay hindi sa pinahahalagahan sila ng mga naiswel. Ito ay dahil lamang na nais ni Rosalie na sirain ang pamilya Zimmer. Kung ganoon nga, tiyak na tutulong ang lahat kay Rosalie, magandang oportunidad ito na paboran sila ni Miss Rosalie. Gayunpaman, alam ni Zack na katapusan na niya pagkatapos niyang marinig ang mga salitang iyon. Ang mga tao rito ay pawang mga kilalang tao sa Niemhi. Kung ang pamilya Zimmer ay maging target, mabubuhay pa kaya sila sa hinaharap? Maraming salamat mga idol sa patuloy na suporta.